1 Corinthians 15:58. Sabi po dito, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." First, Unang Korinto 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sige ba tayo po lahat ay makakaupo na po. Hindi naman po pawisan ang kami ko, bakit pinagpapawisan ngayon? Po. Pero salamat sa Panginoon. Lagi nga po, isang laki ng oportunidad ang magamit po sa inyong kalagitnaan. Ang mundo po ay nag-aantay, o ang Pilipinas, ay nag-aantay po saan? Yung the big one. But we Christians, we are waiting for the big event. Ano po iyon? Yung rapture. Ano po? We are preparing, we are anticipating this event. Pero ang nakakatuwa pong bagay, habang nag-aantay po tayo sa bagay na ito, ay may ilang bagay po itinagubilin sa ang ating kapatid ni Apostle Paul na atin pong gawin. Sabi nga sa pinamagatan ko po ito, piliing gawin palagi. For life is always a choice. Lagi itong lalagay tayo sa sitwasyon na lagi tayong mamimili. Pero ito yung mga suggested na ng ating kapatid na si Apostol Pablo na piliin daw po natin gawin palagi. Sabi dito, ano po yung una? Habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, dapat daw po, una sabi, tayo po'y magpakatatag. Sabihin niyo pa sa mga tabi niyo tayo magpakatatag. Amen. Magpakatatag tayo na hindi po madaling mabuhay o matumba sa mga pagsubok. Marami na po ako sa inyo talagang pinapalakpakan dahil nananatili hanggang sa magpahanggang ngayon. Lalo po kasi sa amin, sa mga bago, lalo po dapat namin itong ma-meditate na dapat kaming magpakatatag sa mga pagsubok na dadating, na talagang napakagandang mensahe mula kay Apostol Pablo na inibigyan tayo ng babala, magpakatatag ka. Kasi ngayon, na lumalakad ka sa katwiran at kabanalan ng ating Panginoon, you are waging battle against the enemy. Naghahamon ka na ngayon. Nakalaban na ako. Dati kakampi ako. Sugarol ako Kakampi ako dati. Wala siyang pakialam sa akin. Pero ngayon, habang nilalakaran ko na yung katwiran ng ating Panginoon, mararamdaman na po natin na talagang tayo ay sa magkabila ay talagang susubukin sa iba't ibang kaparaanan. Iba-iba po yung mga pinagsusadaanan natin. Iba-iba po yung mga naging pagsubok natin. Yung sa iba, parang tingin mo, parang dali lang naman ang pagsubok niya. Pero sa kanya, mabigat yun. Sa kanya-kanya po tayo mga pagsubok na pinagdaraanan. At ina-encourage tayo ni Pablo na magpakatatag daw po tayo. Hindi po tayo dapat pabago-bago o hindi tayo pasuray-suray sa ating paglalakad. It should not be a toss like a wind kind of faith na hindi yung talagang pag nahanginan lang tataob na. Kumbaga, ang faith po talaga natin dapat anchored sa Word of God, na talagang nakaugat tayo sa mga pangako at bilin ng ating Panginoon sa atin para hindi po tayo maging mabuhay. Amen? Para yung mga barong-barong, bakit tumabuhay? Kasi walang matibay na pundasyon. Para tayo, may mga tahanan na may pundasyon, hindi po madali itong mabuhay. So, sabihin po natin sa ating sarili, magpakatatag ka. Amen. Hindi tayo exempted. Laging sinasabi yan. The more na target po tayo ng kalaban. Amen. Saka hindi pa po sabihin natin, matagal na naman ako naglilingkod, madami na ako napagtunayan, madami na ako nagawa para sa Panginoon. Hindi po hindi pa tapos kasi yung laban. Sabi nga, hindi pa tayo nakakaabot sa finish line. Hindi po sa nananakot, pero syempre, the more na malapit ka na sa finish line, lalo kapag tutulungan, lalo magdadala yun, malapit na, pagtulong-tulungan nyo na yun. Diba? So, dapat lalo tayong magpakatatag sa ating pong paglilingkod. Amen? Sabi nga, hindi katulad unang sabi ng Santiago 1:6, huwag matulad po sa alon ng ating pananampalataya na kung saan po dali ng hangin ay doon tutungo. Ano po, maging matibay tayo sa pagtayo natin bilang tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Especially, hindi lang po talaga po tayo mananampalataya, kundi mga lingkod po tayo. Tayo po ay mga
Kumbaga po sa mga militar, ano tawag doon, Elder Wilma? Mga general na. May mga ano na po tayo. Kayo, ako po iba bago-bago pala. Kayo po, ay may mga ano na po sa ganun. May stars na. Yung may ranggo na kayo. Kaya the more na gusto ng kalaban, maibaba. Mailaglag po sa ating mga pananampalataya. So, magpakatatag po tayo. Amen? Pangalawa, huwag daw pong matinag, unshakable and movable. Ngayon po, ano pinagaganap sa Pilipinas, sa bawat sulok nga ng dinaganap? Lindol, ano po, kabi-kabila po yung lindol. Bakit makita po natin, hindi man totally wrecked yung mga tahalang iba, minsan konti lang, pero not habitable anymore. Hindi na talaga pwedeng tirahan. Yung mga kaibigan ko po sa Cebu, nagtitent na lang talaga sila. Tent community na lang sila. Kasi, though, parang titignan daw yung mga tahanan nila, parang okay lang, but they cannot sleep na panatag. Kaya nagtitent na lang po sila talaga. So, ang tawag po talaga doon sa lugar nila ay tent community. Puro sila nakatent lang doon. Bakit po kaya ganon? Kasi, our structure sa Pilipinas ay hindi naman po adaptable. Hindi po earthquake-proof, di ba? Unlike sa Japan. Sa Japan, kahit every month or madalas na lumindol, tingnan nyo yung structure ng kanilang mga building, matatag pa rin. Hindi po natitinag. Kasi napaghandaan po nila. So, dapat tayo laging handa. Anticipated na natin na may gagawin ng kalaban para tayo ay may baksak. Pero dapat po, lagi natin nasa kaisipan natin, sinusundan ko yung mga nanagumpay na mananagumpay na ako. Kumbaga, lagi po tayong one step ahead, na nagkaroon na po tayo ng plano na bago pa tayo ugupo ng kalaban, meron na po tayo plano na una para sa mga bagay na yan. Kagaya ng ginawa ng mga sa Japan, na-adjust na po nila yung mga building nila. Kasi na-anticipate na nila na meron po talagang parating na lindol. Tayo, nakikampante tayo Ganun po minsan sa ilang Kristiyano, kaya po na nagiging mabuhay ang kanilang pananampalataya, nagiging complacent. Na para bang, Kristiyano ako, that's enough, iingatan naman ako ng Lord. Opo, ingatan tayo ng Lord, pero dapat meron din po sa ating inisyatibo na tayo po ay mag-ingat din po sa ating mga pananampalataya. Not because we are leaders already, mas lalo nga po tayo magpakaingat, magpakatatag sa ating buhay paglilingkod. Amen po? Amen? Amen po. Na talaga po lagi na nating isipin yan. Ay, kung kalaban ko, hindi to titigil. He will always be plotting things against me. Maging handa po tayo doon. That whatever comes, ingatan ako ng Panginoon. Ito yung advantage natin. May iniwan na mag-iingat sa atin ang ating Panginoon. At yun po yung banal na spirito. We just need to follow God's rule para hindi po tayo mawala sa giya ng Panginoon. Amen? Amen po. Pangatlo po ay maging masipag tayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag po sa una. Ito yung nakakalungkot po. Sorry ho, bato-bato sa langit. Pag first month of the year, umaapaw po tayo, Amen po. Dami-dami natin. Sorry ho, pawisan. Ang dami-dami natin, ang sisipag umatin. Eventually, pag dumadating na po yung mga buwan-buwan, linggo-linggo, nawawala na po, paunti-unti. At dumaan naman po ako sa ganyan, lalo ng bago-bago po ako. Na talaga naman po, nandun tayo sa, nawawalan po ng, parang tawag yung terminong yon, nawawalan po ng gana. Pero lagi natin paalalahanan na sinasabi ng Panginoon, lagi daw po hindi minsanan, hindi saglitan, hindi ngayon lang, kundi palagi. As long as we exist, dapat palagi tayong magsipag po. Saan daw po? Sa gawain ng Panginoon. Hindi po sa gawaing makamundo, kundi gawain para po sa Panginoon. Na actually po, kanina devotion po, umaga, ako din yung devotion sa live po namin sa international. Bigla po nag-PM ang Pastora Gold. Kinabahan nga po kasi kayo nga po yung makaharap ko. Pero na-reiterate sa utak ko to. Ang sabi ng Lord, magpakasipag po tayo sa gawain ng Panginoon. No holds barred, wala na pong taguan, wala na takbuhan, wala na takasan. Gawin na po natin yung pinakamabuti nating paglilingkod sa Panginoon. Lalo, alam nga natin, ramdam na po natin, parating na po ang Panginoon. Mas lalo po natin ibigay yung pinakamabuti natin sa paglilingkod sa Panginoon. Para hindi na po tayo magsisi pa. At least dumating man anytime ang Panginoon, sasabihin sa atin ng Panginoon, well done.
my good and faithful servant. Hindi tayo, oh Lord, sorry, hindi ko kasi nagawa yung gusto mo. Kasi nagpa-banjing-banjing po tayo. Gawin na po natin this time around yung mga bagay po na gusto ng ating Panginoon sa atin. Oo po, sabi ng Lord, wait upon the Lord. But hindi po tayo instruction ng Lord na wait upon the Lord just idle. Hindi po. Wait upon the Lord doing the task that He wants us to do. Gawin yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. May kanya-kanya po tayong task, especially po ngayon, ano po, kinakailangan po natin gampanan yung kanya-kanyang task na inatas sa atin. Ginagawa po ba natin itong concert nito to glorify us? Or the group? No! We want to glorify God sa ating pagkakaisa. Kaya makita po ng mga tao sa paligid na tayo po ay gumaganap. Alam ko napakahirap nga po ito, malaki, pero naniniwala po ako na kapag nagsama-sama po tayo sa kani-kaniyang kakayanan at magpapakasipag tayo, magiging tagumpay po ito. Nakakatuwa nga po ng linggo, di ba po, Pastor? Umaako dito na ang dami-dami po na dumating na nagpa-practice. Tapos practice pa lang yun. Kikilabutan na po kayo talaga sa mga awitan. Na talagang gawin na po natin yun. Kasi hindi natin alam kung ilang kaluluwa yung maaabot natin sa konsyertong yun. Di naman po lahat Kristiyano yung dadating Di ba po marami tayong inimbitahan ng Christian? We may never know kung ano po yung pwedeng gawin ng Panginoon sa kanila. Basta gawin po natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Yun lang po. At sa huli po ay alalahanin po natin na ang lahat po ng ating ginagawa ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Sabihin niyo po sa mga katabi niyo, hindi sayang. Kahit inaantok tayo may mga oras na to. Di ba? Sarap po mag-siesta? Pero hindi sayang po lagi ang ginagawa natin sa Panginoon. Maliit, malaki, hayag, lihim, basta ginagawa natin ang buong puso para sa Panginoon, not to please Pastora Cecil, not to please Pastor Jake, hindi po. Basta ginagawa natin dahil gusto natin mapaluguran ng ating Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon will not be in vain. Yun na po, palakpak po sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, at palakpakan nyo rin po ang inyong mga kapatid. Sabihin po natin tayo mananatili at tayo magpapatuloy. At yun lang po. God bless you.